Muli mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Kristong Hari. Itong taong pong ito ay napakahalaga, no? Kasi po ngayong taong ito ang ika-100 anibersaryo matapos po na iproklama si Jesus bilang hari ng sanlibutan ni Pope Pius XI. Ito po ay noong 1925. Ngayon po ay 2025, 100 years na po yung ating pagdiriwang ng kapistahan ng Kristong Hari. Ito po ay pinagdiwang 100 years ago. Pakatapos po yung World War I na kung saan yung buong mundo ay puno ng kaguluhan. At marami ring mga tao ang nagtatanong, ano na yung ating kinabukasan? Sino ba talaga yung maayos, matino at mabuting pinuno? Kaya nga nung panahong yun, sinabi po ni Pope Pius XI na the peace of Christ is the reign of Christ. Ang kapayapaan ni Kristo ay ang paghahari ni Kristo. Napakalinaw ang kanyang ibig sabihin. Kung gusto natin ng kapayapaan, dapat hayaan nating tayo ay pagharian ni Jesus. Tayo ay pagharian ni Jesus. Kasi tingin ko napakadali po na sabihin natin si Jesus ang ating hari. Pero ang pinakamahalagang tanong ay lahat ba ng aspeto ng ating buhay ay talagang pinaghaharian ni Jesus? Para bagang sinasabi na kapag wala kay Jesus, yung ating buong buhay, yung ating buong pagkatao, huwag tayong aasa na tayo ay merong kapayapaan. Kaya po diniklara na si Jesus ang hari ng sanlibutan. Hinahayaan nating tayo ay pagharian, pamunuan ni Jesus bilang ating hari sa lahat ng ating ginagawa sa buhay araw-araw. Yung pong konsepto ng hari, hindi naman bago yan sa Biblia. Sabi nga sa Lumang Tipan, ang dami-dami mga dumaan na hari sa kasaysayan po ng mga Hudyo. Sa isang banda rin sa Bagong Tipan, ang salita po na hari at kaharian ginamit ng 122 times. Ganoon kadalas. Pero ang lahat ng ito ay tumutukoy walang iba kung hindi kay Jesus bilang ating totoo at tunay na hari. Pero kapag sinasabi po nating hari, no, madalas yung ating imahe ng hari ay may korona, marangya yung kasuotan, nakaupo sa trono, napakaringal. Pero sa ating pong ebanghelyo, binigyang linaw sa atin ng pagbasa, ano ba yung talagang paghahari ni Jesus? Wala diyan ang karangyaan, wala diyan ang korona, wala diyan ang kasikatan. Bagkus sa ating pong ebanghelyo, ano ang ating narinig? Si Jesus ay hinatulan ng kamatayan, siya ay nakabayubay sa krus. Yan po yung simbolo ng paghahari ni Jesus. Kaya nga nung panahong yun, magandang ating tignan na marahil maraming mga tao din ang nagtatanong, talaga bang siya ay hari? Bakit yan ang kanyang itsura? Bakit ganyan ang kanyang imahe? Pero mga kapatid, kapag tayo ay papasok ng ating simbahang Katoliko, ang una laging bumubungat sa atin, maliban sa altar, ay ang krusipiho. Andiyan ang imahe ni Jesus na nakapako o nakabayubay sa krus para ating hindi makalimutan kung anong uri ng hari o pinuno si Jesus para sa atin. At yan din po yung hamon sa atin. No? Kung tayo ay mga alagad din ni Jesus na ating hari, kailangan yung kanyang ginawa ay makita rin sa atin. Yung kanyang pamumuhay ay dapat matularan din natin. Dalawang bagay po yung ating pwedeng makita sa paghahari ni Jesus. Yung una, si Jesus, He always thinks of others. Kanyang laging iniisip ang kanyang kapwa. Kanyang laging inuuna ang iba. Yan po yung ating ebanghelyo sa ngayon. May mga tao mula sa pinuno hanggang sa mga sundalo, pati sa magnanakaw sa may tabi ni Jesus. Ano ang kanilang ginawa? Kanilang nilalait si Jesus. At ano ang kanilang sinasabi kay Jesus? Iniligtas mo ang iba, bakit hindi mo iligtas ang iyong sarili? Ngayon, iligtas mo ang iyong sarili. Ito yung kanilang hamon kay Jesus. Iligtas mo ang iyong sarili. Pero mga kapatid,
kahit kayang gawin yan ni Jesus, hindi niya yan gagawin. Kasi hindi yun si Jesus. Bilang pinuno, bilang hari, bilang pastol, iaalay niya ang kanyang sarili para sa kanyang kawan. Uunahin niya hindi yung kanyang sarili, kung hindi yung kapakanan mismo ng kanyang kawan. Kaya nga mga kapatid, sa ating pong ebanghelyo, hanggang sa kahuli-hulihang hininga ni Jesus, nililigtas niya pati yung magnanakaw na nagbago ng kanyang buhay. Kaya nga ang sabi niya sa magnanakaw, sinasabi ko sa iyo, ngayon din isasama kita sa paraiso. Kasi yung kagalakan ni Jesus bilang isang hari ay hindi lamang yung maialay yung kanyang buhay para sa iba, kung hindi yung kanyang maisama ang iba patungo sa ating tahanan sa langit. Yan po yung unang ating tignan. Yung pag-iisip, yung pagliligtas, hindi ng sarili. Kung hindi ang laging inuuna ay yung ating kapwa, yung ibang tao, at hindi yung ating mga sarili. Isipin po natin mga kapatid, kay ganda siguro ng pamilya, ng pamayanan, ng komunidad, kapag yung mga taong nakatira doon ay hindi laging sarili ang inuuna, hindi laging sarili yung itinataas, hindi laging sarili ang iniisip na kapakanan. Kung hindi handang lumabas sa kanilang sarili, handang ialay yung kanilang sarili, handang magpaubaya sa kanilang mga sarili para lamang makita ang halaga ng paglilingkod sa kanilang kapwa. Yan po yung unang ating tignan, thinking of others. Hindi tayo pwedeng tawaging alagad ni Jesus na hari kung ang ating laging inuuna at nililigtas ay yung ating laging mga sarili. Pero yung pangalawang maganda po kay Jesus, He trusts the Father in everything. Kanyang pinagkakatiwalaan ang Ama sa lahat ng bagay. Isipin po natin, no, lahat ay ginawa ni Jesus para matupad ang kalooban ng Ama. At sa isang banda, hanggang sa kahuli-hulihan, ano ang kanyang iniisip? Italaga ang kanyang buong buhay, pati yung kanyang kaluluwa sa kamay ng Ama. Kaya nga sa huling bahagi po ng buhay ni Jesus, ano ang kanyang sinambit? Sa iyong mga kamay, Ama, inihahabilin ko ang aking kaluluwa. Hindi si Jesus nagsabi na ako ang bahala sa aking sarili. Ako na ang bahalang gumawa ng gusto ko. Pero si Jesus hanggang sa kahuli-hulihan, pinagkakatiwalaan niya ang lahat-lahat sa kamay ng Ama. Parang sinasabi niya, alam mo Ama kung ano ang mabuti. Alam mo Ama kung ano ang mag-aayos at maganda para sa sanlibutan. Ang lahat ng yaan ay ipinagkakatiwala ko sa iyo. Yung tiwala ni Jesus sa Ama, napakalubos. Kaya kanyang ibinigay totally mismo yung kanyang sarili. Yun ang pangalawang hamon po sa atin. Hindi natin pwedeng tawaging hari si Jesus kung ating hindi kayang pagkatiwalaan din ang Ama katulad ng ginawa ni Jesus sa lahat ng bagay. Madaling magtiwala sa Diyos kapag ang lahat ay maayos. Madaling sabihin, Panginoon, masunod nawa ang kalooban mo kapag yung ating panalangin ay kanyang laging ibinibigay. Pero sana katulad din ni Jesus, kapag tayo ay dumadaan sa Kalbaryo, sa krus ng ating buhay, atin ding mapagkatiwala ang lubos ang Diyos Ama sa lahat ng ating karanasan sa buhay. Yan po yung pangalawang T. Trust the Father in everything. Alam po nyo, noong 1920, sa bansang Mexico, sila'y nagkaroon ng totalitarian rule. Ibig sabihin, yung kanilang leader ay naging diktador na bawal ang lahat ng gathering. At yung pong reliyon, anumang reliyon, ay kanilang sunuppress. Kaya bawal din yung pagsasama-sama katulad po ng misa. Pero merong isang pari, isang Jesuita, si Father Miguel Pro. Siya ang namumuno sa mga Katoliko para magsimba, para magdaos ng misa. At nung ito'y nalaman daw ng hari, ng pinuno ng Mexico, siya ay pinadakip, siya ay hinuli. At ang balak ng hari mismo, i-execute si Father Miguel Pro in public. Siya'y patayin sa harapan ng publiko para magtanda ang mga tao, para takutin yung lahat ng mga tao at hindi natularan pa yung ginagawa ni Father Miguel Pro. At ang ginawa po nitong leader na ito,
inimbitahan niya yung lahat po ng media para i-broadcast yung execution kay Father Miguel Pro. Kasi iniisip niya na baka sa kahuli-hulihan, itong paring ito ay matakot at siya ay humingi ng awa, kapatawaran doon sa kanilang pinuno. Pero ano ang nangyari? Nung araw daw pong yun, si Father Miguel Pro, ang kanyang ginawa, kumuha ng krusipiho at kanyang inilahad yung kanyang dalawang kamay sa anyo ng krus. At siya'y biglang sumigaw sa harapan ng media at ng mga tao, Viva Cristo Rey. Saka siya binarel ng mga tao. Hindi inakala nung kanilang hari na itong paring ito mananatiling tapat kay Kristo bilang kanyang hari hanggang sa panahon ng kamatayan. Alam po niyo ang tawag sa mga Kristiyanong Katoliko sa Mexico noong 1920, Cristeros. Ibig sabihin ng Cristeros, sundalo ni Kristo. Sundalo ni Kristo. Sa araw na ito, mga kapatid, kapistahan ng Kristong Hari, ang dali-daling sabihin natin, Panginoon, ikaw ang aming hari. Madali tayong mag-post halimbawa ng social media, ng heart sign, ng love sign. Sabihin natin, Panginoon, mahal ka namin. Pero ang talagang patunay na ating minamahal si Jesus bilang ating hari at tayo ay Kristeros, mga sundalo ni Kristo, ay kapag tayo ay handang mamatay at handa nating ipagtanggol ang ating pananampalataya kay Kristo na dapat makita mismo sa ating pang-araw-araw na buhay. Dalawang bagay ang hamon sa atin ni Jesus bilang ating hari. Una, think of others. Laging isipin ang iba. Kung gusto natin tularan si Jesus, huwag laging sarili ang uunahin at ililigtas. Hindi tayo magiging maligaya at mapayapa. Pangalawang hamon sa atin, trust the Father in everything. Pagkatiwalaan natin ang Diyos sa lahat-lahat ng bagay. Si Jesus, pinagkatiwalaan ng Ama hanggang sa kanyang sariling buhay. Kaya ating nakita kung ano ang kanyang natamong gantimpala mula sa Ama. Mga kapatid, madaling sabihin, Viva Cristo Rey. Ang tanong ay, yung bang ating buhay talagang sumisigaw na si Jesus ang ating hari? Kasi siya ay ating hindi ipinagpapalit kung hindi araw-araw siya'y ating tinutularan sa ating buhay. Amen.